Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala. Sa kasaysayan ng musikang popular sa Pilipinas, may mga awit na hindi lamang nagmarka dahil sa husay ng boses, kundi dahil sa kabuuan ng kanilang pagkatao at imaheng ipinakita sa publiko. Isa sa mga pangalang patuloy na binabanggit kapag tinatalakay ang dekada 90 ay si Jessa Zaragoza. Mula sa pagiging isang batang nangangarap hanggang sa pagiging ganap na bituin, ang kanyang buhay nagsilbing salamin ng pagbabago sa industriya ng aliwan. Isang mundong puno ng oportunidad, tukso, pagsubok at pagbabagong anyo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi pati sa personal na paglalakbay bilang anak, asawa, ina at artistang patuloy na humaharap sa hamon ng panahon. Ipinanganak si Jessa sa Pilipinas at lumaki sa isang pamilyang may pagpapahalaga sa sining at disiplina. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pag-awit. Sa murang edad, nahasa ang kanyang talento sa mga paligsahan at maliliit na pagtatanghal sa kanilang komunidad. Ang suporta ng kanyang pamilya ang naging pundasyon ng kanyang kumpiyansa. Hindi man sila marangya, pinahalagahan nila ang edukasyon at talento, kaya't hinikayat siyang linangin ang kakayahang magpahayag sa pamamagitan ng musika. Ang kanyang pagkabata ay payak ngunit puno ng pangarap. At sa bawat hakbang ay dala niyang pagnanais na makilala sa darangang awitin. Bago pa man siya tuluyang sumikat, naging bahagi siya ng mga programang naghahanap ng bagong talento. Isa sa mga mahalagang yugto sa kanyang pagunlad ang paglahok niya sa mga palabas na nagbukas ng pinto para sa mga baguhang artista, kabilang ang programang That's Entertainment. Hi, there is a saying, don't leave this world without any trace to remember by. I thank you. Sa pamamagitan ng exposure sa telebisyon, unti-unti siyang nakilala ng manonood. Dito nahubog ang kanyang presensya sa entablado at natutunan ng kahalagahan ng disiplina, pakikisama at profesionalismo. Bagaman marami ang nagtatangkang pumasok sa industriya, kakaunti lamang ang nabibigyan ng pagkakataong magtagal. Sa kanyang kaso, malinaw na may kakaibang kinang ang kanyang tinig na nagpatingkad sa kanya sa gitna ng maraming aspirante. Ang opisyal na pagpasok niya sa mundo ng recording ay naging bunga ng kanyang determinasyon at ng pagtitiwala ng mga taong naniwala sa kanyang kakayahan. Nadiskubre siya ng mga taong konektado sa isang malaking kumpanya ng musika at kalaunan ay napabilang siya sa hani ng mga artistang inilunsad ng Viva Records. Ang paglagda niya sa kontrata ay nagsilbing simula ng mas seryosong yugto sa kanyang karera. Dito inilabas ang kanyang mga awiting agad tumatak sa masa, lalo na ang mga baladang puno ng damdamin. Ang kanyang estilo ng pag-awit ay malinaw, may kontrol at may kakayahang maghatid ng emosyon nang hindi kinakailangang maging labis o mapagkunwari. Sumikat si Jessa noong unang bahagi ng dekada 90. Panahong ang original Filipino music ay muling sumisigla. Ang kanyang mga kantang tumatalakay sa pag-ibig, kabiguan at pag-asa ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Ang kanyang pangalan ay madalas marinig sa radyo, mapanood sa telebisyon at makita sa mga pabalat ng magazine. Hindi nagtagal, kinilala siya bilang isang mga pangunahing babaeng mga awit ng kanyang henerasyon. Ang panahong ito ang may tuturing na simula ng kanyang rurok, kung saan sunod-sunod ng kanyang proyekto at pagtatanghal sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming dahilan kung bakit siya nagustuhan ng publiko. May likas siyang karisma na hindi pilit. Ang kanyang boses ay may lambing at lakas na angkop sa mga baladang patok sa panahong iyon. Taglay niya ang imahe ng isang babaeng marunong magmahal at masaktan, kaya madaling makaugnay sa kanyang mga tagapakinig. Hindi siya basta umaawit, tila ikinukwento niya ang mga bawat linya. Ang ganitong kakayahan ang nagbigay sa kanya ng natatanging pwesto sa puso ng masa. Dagdag pa rito, ang kanyang pisikal na anyo ay tumugma sa pamantayan ng kagandahan noong dekada 90. Mahinhin ngunit may dating. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang saklaw ng kanyang imahe. Mula sa pagiging dalagang mga awit na kilala sa mga sentimental na kanta, unti-unti niyang tinanggap ang mas mapangahas na representasyon ng sarili. Isa sa mga pinakamatingkad na yugto sa kanyang karera ang pagiging calendar girl, kung saan ipinakita niya ang mas sexing bersyon ng kanyang pagkatao. Para sa ilan, ito ay radikal na pagbabago. Para sa iba, natural lamang na hakbang ng isang artistang nagnanais manatiling relevant. Ang pagyakap niya sa ganitong imahe nagpatunay na kaya niya magbigay sa hinihingi ng merkado. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang identidad bilang mga awit. Nanatili siyang nakatutok sa musika kahit nag-iba ang kanyang presentasyon sa publiko. Ang rurok ng kanyang kasikatan ay masasabing nasa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 90. Sa panahong ito,
Puno ang kanyang schedule ng konsyerto, guestings at recordings. Ang kanyang mga awitin ay naging bahagi ng mga soundtrack ng buhay ng maraming Pilipino. Nakilala siya hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa mga komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng babaeng kayang pagsabay ng lambing at lakas, kahinhinan at kumpiyansa. Ang kanyang tagumpay hindi lamang bunga ng talento kundi pati ng masinop na pamamahala ng kanyang karera at ng pakikipagtulungan sa mga kompositor at producer. Sa kabila ng ningning ng entablado, hindi naging madali ang kanyang personal na buhay. Ang pakikipagrelasyon sa kapwa-artista ay madalas na pag-uusapan ng publiko. Isa sa mga pinakamahalagang yugto sa kanyang pribadong buhay ang pag-aasawa niya sa kapwa mga awit na si Dingdong Avansado. Ang kanilang pagsasama ay naging sentro ng atensyon dahil kapwa sila kilalang personalidad. Ang pagbuo ng pamilya ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektiba. Mula sa pagiging sentro ng entablado, natutunan niyang unahin ang kapakanan ng asawa at mga anak. Ang pagiging ina ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang mga prioridad at sa paraan ng pagtingin niya sa tagumpay. Nagkaroon sila ng anak na siyang naging inspirasyon niya sa pagpapatuloy ng karera. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin na ang pamilya ang kanyang lakas at sandigan. Hindi maiwasan ang mga hamon sa isang pagsasamang parehong nasa industriya ng aliwan. May mga pagkakataong napabalita ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit nanaig ang pagnanais na mapanatili ang kanilang samahan. Ang kanilang relasyon ay patuloy na maaaring magtagumpay ang isang pagsasama kahit nasa ilalim ng mata ng publiko basta may bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa. Hindi rin nakaligtas si Jessa sa mga kontrobersiya. Ang kanyang pagbabagong anyo bilang sexing personalidad ay naging paksa ng iba't ibang opinyon. May mga pumuri sa kanyang tapang at kumpiyansa, samantalang may ilan na bumatikos at nagsabing taliwas ito sa dati niyang imahe. Bukod dito, ang mga isyong may kinalaman sa kanyang relasyon at sa kanyang mga desisyong propesyonal ay paminsan-minsang nagiging laman ng balita. Sa paglipas ng panahon, nabawasan ang kanyang presensya sa mainstream na telebisyon. Isa sa mga tanong ng marami ang kanyang pagkawala sa programang Pepito Manaloto kung saan nagkaroon siya ng partisipasyon. Ayon sa mga ulat at panayam, ang pag-alis niya ay may kaugnayan sa pagbabago ng direksyon ng kanyang karera at sa pagnanais na bigyang prioridad ang pamilya. Sa industriya ng telebisyon, karaniwan ang pag-ikot ng mga karakter at artista depende sa pangailangan ng kwento. Ang kanyang paglayo ay hindi nangangahulugang tuluyang pagtalikod sa pag-arte, kundi isang hakbang upang magpahinga at magbalanse ng oras para sa personal na buhay. Sa kasalukuyan, patuloy siyang aktibo sa iba't ibang anyo ng pagtatanghal. Bagaman hindi na kasing ingay ng dati ang kanyang pangalan sa mainstream media, nananatili siyang hinahanga ng mga taga-subaybay na lumaki sa kanyang musika. Lumalahok siya sa mga konsyerto, reunion show at special na pagtatanghal para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Aktibo rin siya sa mga platapormang digital kung saan nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga at nagbabahagi ng mga personal na karanasan. Ang kanyang presensya sa social media ay mas personal at mas malapit na nagpapakita ng kanyang tunay na personalidad bilang asawa at ina. Higit sa lahat, ang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay nakasentro sa pamilya at sa mga proyektong nagbibigay saysay sa kanyang karera. Hindi man siya palaging nasa telebisyon, hindi may kakailangan kanyang kontribusyon sa musika. Ang kanyang mga awitin ay patuloy na pinakikinggan sa iba't ibang streaming platform at ang kanyang pangalan ay binabanggit tuwing tatalakayin ng mga babaeng mga awit na nagbibigay hugis sa dekada 90. Sa ganitong paraan, nananatili ang kanyang impluensya kahit nagbago ng henerasyon ng mga tagapakinig. Sa huli, ang kwento ni Jessa Zaragoza ay kwento ng isang babaeng Pilipina na nagtagumpay sa larangan ng musika at patuloy na hinaharap ang buhay ng may tapang at determinasyon. Ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng OPM at ang kanyang mga awitin ay patuloy na magpapaalala sa isang panahong ang mga balada ay naghahari sa radyo at puso ng mga tao. Higit sa lahat, ang kanyang paglalakbay ay patunay na ang tunay na tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o sa tindi ng kasikatan, kundi sa kakayahang panatilihin ang sariling pagkakakilanlan sa gitna ng pagbabago. Sa kanyang patuloy na pag-awit at tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya, makikita ang isang artistang natutong timbangin ang ningning ng entablado at ang katahimikan ng tahanan. Isang balanseng bihirang makamtan ngunit kanyang naisakatuparan sa paglipas ng mga taon.